Hello? Okay ba sa inyo? Okay na po? Magandang umaga. Napakagandang umaga. Hello? Jesus. Jesus. J-E-S-U-S. Jesus! Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ako'y nagagalak at ang bawat isa ay narito. At kayo ba ay... Ayaw ko magsalita na. Mami, kami ba ay? Ano ba ang dapat patayin? Kami ba ay? Bawal daw yung double booking. Dalawang tayo. Okay. Siguro hindi na, no? Okay. Nawawala tuloy ko ng ano ako. Good morning. Okay. Tayo po ay narito. Sino ba tayo narito? Praise our Hindi pa kayo makasagot eh. Kung bakit yung programming ito eh. Worship. Amen. Kailangan, pag narito kayo, hindi nyo alam, bakit nga ba ako nag-ministers? That's a very malaking question. Dapat alam natin, amen? Sabi nga sa kanta kanina, you live. You died. Kailangan. And you rose from heaven. Alam mo ako, actually, when we worship, and when we hear and do something to the Lord with all of our heart and mind, kailangan po may action. Mukhang hindi ka ako nakakita ng action kanina eh. You live. You died. You rose again from heaven. Parang, ano ba tawag mo doon? Alam niyo, pag nandito ano sa atin, yung desire, ano natin ko? Tama na. Ay, nakikita kayo. Dito. Sa baba ka. Hello. Hey. Meron po kailangan action na tinatawag. With all of our heart. Sabi nga, with all of our heart eh. Sa awit pa lang eh, hindi nyo maano ang Panginoon. Amen? Pagpasok nyo pa lang dito, you have the energy. Diba? Dapat ganun eh. At kahit na may sakit kayo, o kahit na ano pag nararamdaman nyo, kailangan, pitch-pitchi, sabi sa niyong good. Pitch-pitchi, yung tumatalo ng puso ninyo. Bakit po? Bakit ko sinasabi ito ngayon is because our topic today is about the presence of the Lord. When you enter that door, sabi nga, as nagpa-pray kayo dyan, be sure na ang dadatingan mo ay full ng presence ng Panginoon. And kung wala kayong dalang presence ng Panginoon sa pag-alis niyo pa rin sa bahay, kailangan pagpasok niyo na maano yung presence ng Panginoon. Kung kumakanta tayo dito at hindi tayo kumakanta lang at everything, do you think we feel the presence of the Lord? Sino magsasabing amen? Kailangan, sabi ng Panginoon, kailangan yung presensya ng Panginoon sa bawat lugar, sa bawat puso. Pagpasok niyo pa lang, makikita niyo kung gaano ang energy. Ano ba kayo doon sa energy ng bawat isa? Can you transfer to another person? Yung parang, uy, ang ginti niya. Tawa ka ng tawa. Parang gano'n yung, hello sis! Hello sis! Kamusta ka? Gusto ko lang ano yung feeling niyo because we have to stir up. Sabi nga, kanina nga, si Sister Julie, kahit na naman ang salita niya, baby siya. Pareho kami yung may edad na niya. So, supposed to be, when we say something, not only to the Lord, but of course, to your friend, to your neighbors, yung katabi ninyo, oy sis, kumusta ka na? Diba? Dapat. Supposed to be, may energy, may laman.
dapat nating anuin sa bawat isa. Dahil we need energy na makita sa atin ng Panginoon. Ayaw talaga niya ako. Na makita ng Panginoon ang ating sa action pala, although the Lord knows your heart, no? Kahit na hindi kayo magsalita. But the more na, pag nakita mo sa action niyo yung inyong feeling, what do you think? The Lord, uy, wala ko feeling ready. Diba? Yun po yung dapat natin i-react. Pagpunta dito sa Lord, pag binati ka, ay, Sister Rose! Ganda mo yata ngayon. Ano maganda nga itong anak ko ngayon? Ano? Nagpapaganda kay Lord. Kasi, dapat mana ka sa akin. Hindi lang po. That's joke lang po, joke. Ano, nakapag-upuro daw sa kahapon. So, may banding kami kahapon. So, yung po ano natin. So, kaya po po yung sinasabi, there is a connection with our topic today na ang, saan yung ating baril. Okay. Ito po yung ating pag-aaralan ngayon, causing God to appear. Do you believe or do you feel now, after the songs, after all everything, do you feel that the presence of the Lord is here? Amen. Kaunti lang yung amen. 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 So yung mga hindi nag-amen, hindi nila na-feel yung presence. Okay. Ready? 1, 2, 3. Amen! Eh, dapat ganyan ang ano. Na hindi kaya narinig yung boses ni Ramon. Yan, gay yan. Ang parang dito, palaging amen lang amen yan. Oo. Okay. So, yung po yung nais ng Panginoon na makita sa atin. Because kailangan itanim lang natin sa isip natin na pagpunta natin dito, we gonna serve the Lord by singing, enjoying, and everything. At yun po ang dapat natin ma-feel, no? I-set aside nyo muna yung mga problema yan. Wala nang ano yan eh. Wala namang makikita dyan eh. When you come in, you forget everything. And when you go inside, see at once the cross. Because Jesus is in here. And pag nagkaroon kayo ng desire, nagkaroon kayo ng yung mga parang ganito, ganyan. When you feel something like that, the presence of the Lord is with you. Kasi sabi nga, hindi ba yung ang temple ng ating katawan ay si Jesus? How will you react when you have Jesus in your heart? No? Hello? Amen. Hello? Parang ganun lang kung ano natin, ano yung energy natin. Hindi man makita sa mukha natin yung kagdilahan na we can there full of joy, full of energy. We want to praise the Lord. Parang ganun. So, sa pananalita natin, sa pagkilos natin, sa pagsayaw, sa lahat, kailangan po naandun yung laman ng puso. Amen? Yung laman ng puso. Kasi pag walang laman yung puso, I don't think so na, ma-feel mo yung kanta. Amen? I don't think so na ma-enjoy kang magsayaw ng about the songs and yung rhythm ng kanta. You have to be dancing with the Lord. Kasi sabi nga kanina sa awit, we have to shout with joy aloud and with our body. Kung maano nyo yung bukan po, paano po pupuri sa Panginoon? Apat na yun, yung bibig, yung katawan. Ano ba? Apat yun eh. Kamay. Oo, paa. It's everything. It's everything na dapat kumikilos. Kasi pag hindi kumikilos yan, pag yung ganyan, hindi mo ma-feel yung talagang, yung desire mo, di ba? So yun po yung ating, tumayo po tayo at manalangin tayo. Thank you, Lord. Feel and open your ears, your heart, your mind, para pumasok sa inyo ang ng Panginoon. Yung presence. Invite the presence of the Lord each and every one. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nito, Lord. Yes, we want to serve you, Lord. We want to worship you. We want to adore you and exalt your name, Father.
sa umagang ito because we want to have your presence. Lord, hallelujah. Itinataas ko, Panginoon, ang mga anak mo sa umagang ito, Lord. Feel mo, Panginoon, ang aming kakulangan, ang aming emptiness, ang aming pangangailangan, Lord. We just want one good thing today, my Lord, to worship you with all of our heart and mind, to invite you here in this place, Panginoon. Hindi lamang sa aming puso na ikaw ang sambahin, kundi lahat-lahat sa aming Panginoon. Sabi nga ko dun sa awakening, with all I am, sa lahat, Panginoon, ang area ng aming bahagi ng katawan na ito, Lord. We want to do something amazing for you to come, Panginoon. Hallelujah. Para ma-feel mo na kailangan ka namin, Panginoon. Para ma-feel mo na we are really thirsty of your words. We are really something na may mangyayari sa buhay namin. A change, Panginoon. Everything, Panginoon, sa amin. Kaya, binibigay namin ang lahat, Panginoon. Ng lahat-lahat sa amin. Just to invite you to come here. Causing you to appear here. And it's everyone, Panginoon. Maging kayo utusan, Panginoon. At sa mga anak mo, Panginoon, ng mga bata, Panginoon. Our youth, our children, our toddlers, Panginoon. I know you know them. Kilala mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kilala mo ang pangangailangan. O Lord, sana pawiin mo, O Lord, lahat ng aming anumang hilahin o anumang bagay na nakaka-distract sa amin o huwag kami ay makinig ng salita mo, Panginoon. Manapa, Panginoon, ay mabigyan mo kami ng kalakasan. Kalakasan, Panginoon, na kailangan namin sa loob ng isang linggo. Hindi lamang, O Lord, every Sunday, but every day of our life, every moment of our life, O Lord, na hindi ka mag-impart sa amin. Ang presence mo sa umagang ito ay aangkinin namin, Lord, sa loob ng muling pagparito namin sa susunod na linggo. Yes. O Father, just direct us, Panginoon. Guide us, O Holy Spirit. Kung ano ang mga dapat namin gawin, Panginoon. At i-empty mo, Panginoon, ang anumang mga bagay na nakaka-distract sa amin, Lord, sa umagang ito. We want to soar you, Father. We want to soar you, Jesus, who died for us. Holy Spirit, manifest, Panginoon, sa bawat isa. Hayaan mo na mabusog at magampanan namin, Panginoon, ang aming obligasyon sa iyong iglesia, Panginoon. O Lord, alam ko na may gagawin kang malaki sa amin. Sa bawat tao narito, may layunin ka. May layunin ka, Panginoon. Kaya, Lord, nalitiglo mo na ito, Panginoon. At ako'y humingi, Panginoon, ng iyong presence, with big presence, amazing presence, Panginoon, na magbibigay sa amin ng change, Panginoon, sa amin. Paglabas namin sa pintuan yan, mamaya, Panginoon, we are really changed. Hallelujah. Strong enough in our spiritual na pagkain, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah. We want to thank you of our life. We want to thank your Son, Jesus of Nazareth, who died for us. And we want to thank your Holy Spirit, O Lord, na pinagkaloob mo sa amin upang kami, Panginoon, ay pangalagaan sa lahat ng aming pangangailangan. Yes, Lord. We will be vigilant. And we want really to be your children until we reach your kingdom, our salvation, Panginoon. We hold our faith, O Lord. Hallelujah. Palakasin mo ito at bigyan mo, Panginoon, ng pag-asa ang bawat isa. I know, O Lord,
lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Okay. Ito po yung binasa kanina. Ayaw na naman ito, Abel. Ay, nagkasarap. Kami si Abel. Okay. Ito yung binasa kanina na 2 Corinto from 1 to 7. Basahin po natin. Sabay-sabay po natin basahin ito, ano? Ito po yung nangyari kay Solomon nung sa unang tipan, lumang tipan, at kung ano po ang nangyari dito ang pag-uusapan natin. Verse 1, join me. Naging matatag ang paghahari ni Solomon na anak ni David sapagkat mahal sa kanya si Yahweh. Sumahal sa kanya si Yahweh. This is the presence of the Lord. If God is with you, everything will be fine. Okay? Verse 2, ipinatawag niya ang mga pinunong namamahala. Okay? 3, Four. Okay. 5. Ang nasa gabaon. Okay. Praise natin ang dambanang tanso. Mayroon pong ano yan mamaya, explain natin na ginawa. 7. Okay, kanina po natapito ng ating river and tingnan mo, there is a confirmation of the word from sa operatory is that gave her yung itong ano nato yung pag-aaral ni Solomon, no? So we will be touching that too. Kaya kailangan nyo pong fasten your belt, no? Kasi baka malaglag kayo sa ano ng presence ng Panginoon. O baka naman kayo patumba lagi na kayo. Okay? Ay, gusto ko pa lang pong basahin ang awit 27:4 which is, ito po, sasabihin ko na lamang sa inyo yung kasi marami ang verses. So I would like na babasahin ko tapos may babasahin po tayo dito. Sabi po sa awit 27:4, isang bagay lamang. Sabi ito ng samista, no? Sino yung may author ng Psalms? David, okay? Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong kay Yahweh hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya ay mamasdan ko at yaong patnubay ay aking matamo. Okay? So, napakagandang hinansam kasi there is a rhyme at poetry ang labas nito. At kung meron kayong may mga talent kayo about tula, ako kasi nag-aral ako ng counting, Philippine about yung paggawa ng tula. So, I really appreciate this one. Sabi niya, ako'y lumalagi sa banal na templo upang kagandahan niya ay mamasdan ko at iyaong pagkumbay ay mata mo. There is a rhyme and the end, no? So, mata mo, kagandahan, mamasdan. So, ang ibig ko pong sabihin dito is, yung word na ito ay doon sa gusto niya, ano ba gusto ni David? Mamalagi doon sa kanyang templo. So, ang ibig sabihin nun, pag may templo, there is the presence of the Lord. Lalo-lalo na ng lumang tipan is, sabi dito is, kung makikita nyo, sabi dito sa 3, isinama niya ang mga ito sa burol ng kabaw sa pusang tipanan ng ginawa ni Moises noong sila'y nasa ilang. 4, ngunit wala raw ang kabaw ng tipan.
wala roon ang kabal ng tipan. At mag-aalay si Solomon doon sa Gabaon. Because hari na po noon si Solomon at ibinigay na sa kanya ang pamamahala dahil matanda na si Solomon. Amen? At itong si Solomon, dahil ang talagang kaagapay ni David noon ay yung kabal ng tipan, the ark. No? Pag sinabing ark, yun ang nag-ano ang Lord para sa presence ng Panginoon. No? That is a sign na kapag naandun yung ark, sigurado nung lumang tipan, no? Na naandun ang presence ng Lord. Kaya nga, I would like you to watch this one. Muna po, no? I would like you to watch this one, no? Ito po ang layout ng tulad nitong ating ano. But before, alam natin na ang mga Israelites ay bumabiyahe o nag-ano sila, nag-journey going to the promised land. And this is the tabernacle na ginawa nila. At ito lahat ay may sukat, may mga damit, may mga tanso, may mga everything which is given to Moses. Isa-isa sinalayan at may mga meaning ang bawat parts, no? This is the outward, no? Hindi pwede pumasok. Ang mga tao nandito lamang. This is yung pintuan. At ang makakapasok lang dito ay ang mga priest o yung may mga katungkulan. Within this area lang. But in this place, this is where in the ark yung is naandun si Lord. And sa gitna nito, may tabing. At ang tabing na yun ay isa lang ang makakapasok doon. Doon sa mismong ark. So, pagpasok mo pa lang dito, marami ka nang hindi dapat gawin. At marami ka ng seremonya. So, at itong tulad nito ay pinapaligiran nito ng mga sundalo na tinatawag nila doon yung mga camp ng Israel na 12. Kaya meron dyan east, may north, may ano yan lahat, and then nakapaligid doon ang mga Israelitas. Because if someone came, mag-aano sila, magkakaroon ng laban. Kasi noon maraming mga tribes na ano. So, I just want you to inform, lalo na yung mga baguhan, na ito ang uri ng tabernacle nang sila ay nagpupuri sa ilang in the desert, going to the promised land. So, kung ganito ang ano nila, biruin nyo ang hirap niyan. No? Actually, hindi naman every Sunday yan nilalagay. May certain time, maybe mga 2 months, 3 months, or something like that. Pag sinabi naman ni Lord na alis na kayo dito at patuloy kayo, aano nyo ito, bubunutin yan lahat. At bibit-bitin, pati yan, at yung mga ito, mamaya po ano ko dyan sa inyo, is that is the way the Israelite worship the Lord. But it's really true. This one is yung presence ng Lord nagmumula sa taas into the ark. So if anyone enter that, na isa lang ang dapat na papasok doon, yung high priest lang, then pag pumasok ang sino man dyan, tepo, no? Tepo ka agad. Patay. Sinabi mismo yan dyan. Okay. So, kailangan susunod ka sa batas nila. Okay, balik po tayo sa ating pinag-aaralan. Pag-aaralan po natin ngayon is to study what causes God to appear, what will happen when God appears. No? May mangyayari. At number 3 is to be ready for God's appearance. Kailangan ma-invite muna natin ang Lord, and then mayroong mangyayari. Kaya nga yung every punta nyo dito, dapat may nangyayari sa inyo. And ready ba kayo tanggapin kung ano yung ibibigay ng Panginoon sa inyo? Amen? Hindi yung pare-pareho ang tatanggapin ninyo. It depends upon your desire. It depends upon your
ang pangangailangan at lahat po yun ay sasagutin kung talaga the presence of the Lord will be with you today. No? Today. Kung hindi nyo matatanggap, ay kung hindi kayo naka-ready at hindi kayo mag-feel yung presence ng Panginoon, then everything maybe is just the same. No changes. Parang gano'n, no? So, but I want you to know na pag nagkaroon kayo ng presence ng Panginoon, something will happen. Something will happen. I know, something will happen to you. Hindi ko lang alam. Hindi ko alam. And alam ko na maaaring kung anong bagay lang ang mangyari sa inyo is up to the Lord. Okay. Punta tayo sa lesson 1. What causes God to appear? Sabi nga po dito sa letter A, seek Him wholeheartedly. Yun nga po yung sinasabi natin, seek Him wholeheartedly. No? Sa Tagalog, hanapin mo siya ng buong puso. No? Buong puso. Paano kayo pag merong you need something na gusto mo ito, gusto mo yan, parang gano'n. Di ba yung kaiisip mo yung ano ba ang gagawin ko? Ano ba ang dapat kong gawin? Di ba? You are asking yourself, lalo-lalo na dun sa mga dalaga, na, uy, makikita ko ang boyfriend ko ngayon. Ano kaya ang dapat ko isuot? Ano kaya parang gano'n yung inaano natin na kailangan makita niya akong maganda, ma-appreciate niya ito, parang gano'n. We are really para ba yung mga ikakasal na nagpapaganda at naaalala niyo yung 10, na ikakasal, mga virgins, no? So, yun, naghahanda at talagang nag-ano sila na iniisip nila ano ang dapat gawin. With all of their heart, no? With all of their heart. Okay. Sabi po sa Jeremiah 29:13, babasahin ko na lang po kasi hindi ko na isulat dyan dahil sa haba na. Ito yung sinasabing, ako'y hanapin ninyo't masusumpungan kung buong puso ninyo akong hahanapin. The Lord says that, kung ako ay hahanapin nyo ng buong puso. But if you're just saying, Lord, where are you? I need you. Parang ganun lang yung nyo. Because I wanted something for you. Parang ganun lang. Parang si Lord is parang yung, nalala niyo ba yung kwento ng the Aladdin and the Wonder Lamp? Parang inaano yung doon, yung lamp. Diba? Kasi gusto niya makita gusto niya mahihingin. Hindi po ganun si Lord. Tapos lalabas yung giant. Give me fried chicken. Yun lang na makaaga ng natin. Fried chicken. Riches. Yun lang, di ba? So, hindi po ganun si Lord. Hindi ganun ang ating Diyos. Kung alam niyo lang ang katalian ng Diyos, ma-amaze kayo. He's loving, mahabangin, and everything. No? Para sa kanyang mga anak. Tulad yung mga tatay, that is the way the Lord loves you. Kung nagmamahal kayo sa mga anak nyo, yun po ang talagang pagmamahal ng isang ama. Just the same, the Lord, much better, much sweeter pa nga ang ng Panginoon. Kasi may kapangyarihan sa tayo. Ano lang tayo? Physical father and mother lang tayo, no? We have to work. But the God, one click, what do you need, son? If He appreciates your heart, no? Kung nakita niya sa puso mo, na, uy, kasi alam ng Panginoon yan hindi tayo pwede magtago. Talagang ako itong anak ko, nalab ako dito. Tulad kay David, di ba? Yes, David, lahat ng ibinigay ni Lord sa kanya. After God's own heart, si David. Parang siya na andun sa punto na yun, no? Basta everything is, ako ay naghahanap sa iyo at ang iyong presensya ay kailangan maramdaman ko. Okay? So, ang illustration po nito na, wala. Ang illustration po nito is, sabi ko nga, is, look at this one. Gusto ko pong i-ano sa inyo yung illustration na
noong lumang tipan, nababasa niyo ba yan? Okay. Saka yun, no? Ito ang templo yung buong and then pagpasok ng ganyan, meron dyan sunugan. No? And then this one has to do with Jesus. At ito yung sinasabi na bago dito sa bar, pag nag-ano kayo ng offering, mga tupa, mga susunugin yan, ito pala yung yan, brazen altar na tinatawag. No? Brazen altar of burnt offering. Sabi niya dito, is equivalent to Christ atonement. Christ atonement, yung pagbabayad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Yan, para siya ang ino-offer. Diba? Si Lord naman ang ino-offer sa atin ng Panginoon. So, may kinalaman po pala yan dun. Sa lumang tipan pa lang, ang layunin ng Panginoon kay Jesus ay talagang ganito na. Hindi pa lang So, ang sabi dito sa John 27:1, gagawa ako, ito ay utos ni Yahweh, no? Gagawa kayo ng isang altar na akasya. Itong talampakan kalahati ang luwang. Gayon din ang haba at taas ay 4 at kalahating talampakan. Ang 4 na sulog niyon ay lalagyan ninyo ng tulis na parang sungay na gagawin ninyo kaisang piraso ng altar at babalutin ng tanso sa loob at labas. Ito yung sinasabi ko sa inyo, detalye yung magbibigay ni Yahweh sa kanyang mga kagamitan doon sa ng templo. Hindi po pwede, ito lang ito. So, it's really special. What is within in heart sa akin ngayon? Kailangan special po ang ginagawa natin. In everything, and worshiping, and giving the best. Kasi pag hindi the best, God po yung inoosara natin. It's not for me. This money is not for me. Para po sa iglesia nito. Para lumuwang, lumaki, at natin. We need more place. Bigger place than this. To rinse out everything na kailangan. Paano tayo makakaano ng mga bagay na yun kung hindi natin ibigay yung the best? No? How can we go outside and preach and gather people in this place? Kung tutuusin, ito nga ang pinakamalaking na sa atin. But no, the Lord cannot give us much number because hindi po tayo sumusunod pag minsan sa kanyang mga inuutos. Amen po. I'm sorry po, matupad sa langit. Ang tamaan ay may brilyante. Maray kayo. Tapos sabi po dito sa John 13:16, pagkatapos nagbuhos siya, ito po mamaya na natin, balikan muna natin yung ating Okay. Next, kung gusto kong maging ninyo, ito yung tinatawag na brazen laver basin. Ito po yung hugasan ng yung mga priest dito, mga priest po yan, ay hindi sila basta-basta papasok dito, o kaya within this, not unless sila ay hindi naghuhugas ng kamay at paa. What does it mean? No? Kailangan pagpasok mo pala dito, hugas na yung natin, kaya nga nag-pray muna tayo. Paa at kamay. Ang ibig pong sabihin is purification. No? Purification na kailangan palang talagang ang natin, para ma-invite natin ang ng Panginoon is really to purify and cleanse us. No? Kailangan malinis tayo. Pagpasok natin dito, kailangan everything that is not good or na mga dalahin nyo, kailangan iwan nyo sa labas. Iwan nyo sa bahay. No? Because you cannot invite the presence of the Lord. No? You will just be coming here just to sit down and listen. It's nothing. No? I am very sorry na ako po, nung nag-aaral nito is, meron po akong dalahin because I am your pastor. So, I pray to the Lord na kung ano man po ang aming pagkukulang ay abutin niyo kami sa aming pagkakamali.
So, this is hard for me to preach kasi mahirap. But I was told to say, no? Ako ay napagutusan lang ng Panginoon. So, I would like you to be serious po sa matter na ito dahil ito po ang nais. At ito palang basin na ito, si Jesus din ito. Christ cleansing truth and word. No? Sabi po sa Exodus 30:18, tingnan po natin sa Exodus 30:18. Ito po yung inilarge ko po siya. Yan. Tingnan mo, naghuhugas ng kamay siya at nakaapak siya at kailangan pa palang hugasan ng paa. That was the law before kasi wala pa si Jesus. No? Sa Old Testament, napakahirap ng ng buhay pala ng mga doon. Kasi pag hindi mo sinunod ang batas, wala. Patay ka. No? Sunog or something. Naalala ko lang si Samuel. Naalala niyo si Samuel habang nagsiserve siya sa sa templo. Hindi itong templo niya na mayroon na siyang templo no ang mga anak niya na hindi niya na-control ay nagsindi ng yung ino-offer na yung parang sinusunog para i-alay sa altar. Do you know what happened? At that moment, nasunog sila. Kasi they are not allowed to do that thing. No? Ganon ka-stricto ang Panginoon noon. Kaya, maghanap tayo sa henerasyon ngayon because Jesus was the Lamb na sinunog dito. Sinunog dito sa place na ito. And this is the cross. Ito po ang relation ng mga inaano pala ng mga Israelites sa future na darating kaya may bagong iba. Amen. Without Jesus, baka wala tayong lahat dito. It's the end na hindi na tayo pagbibigyan ng Panginoon. But because God, the Father, loves you very much, sabi nga, love the Father, He gave His only Son, Jesus, just to redeem. At kung gagawin pa natin ang mga bagay na ito, I think wala sa inyong pumunta dito. Mendogsay. Diba? Yung pupunta nga natin dito, Mendogsay ba tayo pag minsan? Amen? Mendogsay ba tayo? Narinig pa tayo? Kailangan po pag sinabi ng Lord, supposed to be, I'm sorry po, I have to say this. 10:30, you have to come here. 10:30 exact. 5 minutes before 10:30. Why? Kung na-capture tayo ng 10:30, lose me. No? Kahit gusto ko pong maging seryoso kayo sa bagay na yan. When it comes to the Lord, you have to be serious, special, ang inyong pagpunta dito. At ayoko po na makapagdating sa isang linggo, wala na kayo dito because I have said all of these things. It's really masakit po. Maging sa akin, bago ko yung praise, I have to talk to the Lord. Though I have to say this thing. So, I cannot do anything just to say it. Kasi this is what He wanted. So, ito pong basin na ito ay si Christ. Nagsisimbol siya ng Christ kasi siya ang naglilinis. Kaya nga kanina, yung na ito, yung dyan sa John 13:5, ito po yung paglilinis ni Jesus sa kanyang mga disciples. Sabi niya, pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigis sa kanya. Kasi si Jesus na mismo yung naghugas, no? Doon, nire-represent lang ng basin na yon si Jesus as water, and then naghuhugas siya. So, anong ginagawa ng tubig? To cleanse us. At itong na to, yung langganang ito, langganang ang tawag nila, is made of bronze. At ito ay lahat, bronze po lahat yan. At pag may naghuhugas dyan na kumbaga sa amin is tao ganyan na ganyan, is
nakikita daw yung reflections. Nakikita yung reflection that was before na sinabi dito is, I would like to read this. Dali lang po ha. Para paintindihan natin yung shit. Sorry, mawawala. Alam. At dahil ito daw ay itong basin na ito is astrons, ang pinaano niya ni Yahweh is pakintab ng mabuti para magmukhang mirror. No? Sa ating pag-aaral, ano yung mirror doon sa ating pag-aaral? Reflection. So may reflection, yung water at saka yung reflection nito is nakikita yung mukha ng tao doon kung he or she ay talagang merong lamig. No? That is long before na ginagawa ng mga tao. Okay. Ito naman po yung sinasabi ko sa iyo na hindi lang maliwanag yan. Yan yung sulugan, yung birth of na si Jesus. Ano? So, papunta tayo po doon at tayo dun sa nandito na tayo sa letter A, di ba? Letter B. Letter B is ang ano topic po natin dito is what causes God to appear, no? Nag-sideline po lang tayo doon dahil yung illustration nitong Chronica 157 ay yung po yung illustration sa inyo. So letter B, what causes God to appear is to restore our broken relationship. To restore our broken relationship. At sabi po sa Lucas 19:10, sapagkat napalito ang tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. That is Jesus, no? Bumaba siya dito, ilagay siya ng Lord para hanapin yung mga anak na nawawala at ibalik sa kanyang kaharian. Okay? So, that is. Letter C is sabi po dito sa letter C, when God wants to communicate with us, isa yun sa ano, God wants to communicate with us. Exodus 3:10. Gusto ng Diyos, kapag nagkaroon kayo ng present, is nakikipag-communicate. Gusto niya, ano ba anak? Kumusta ka na? Ano ba na ang gano'n, ganyan. Ano ba ang kailangan mo? Kung maaari nga lang, alam niyo kung maaari lamang lumabas sa harapan niyo ang Panginoon. Sa kanya lang siguro mag-feel. It's true that God is alive. But if you seek it, sabi nga, pag in-urge niyo talaga na, I want to see you, at yun na ang laman ng puso mo, one day, God will be with you at maaari kayong mag-usap. No? Revelation 3:20, sabi niya, ako'y nandito lang sa tabi mo at naghihintay ng katok mo. At pag kumakatok na ako, hindi pa ako naririnig. At pag binuksan mo ako, papasok ako at sabay tayo magsasalo sa pagkain. Amen? So, that one day is just your heart desire. Yung desire nyo kung gusto nyo talagang makita ang Panginoon. Diba? Kung ano yung desire nyo sa paghahangad nyo ng something sa world, mas mo na kailangan nating i-desire yung talagang makita natin ang presence ng Panginoon. To guide you really to the right path. Hallelujah. Okay. So, ito po yung, nakipag-communicate si Moses to the boarding bus. Sino may alam ito? Ayan po. Si Moises nung tawagin ni Lord, no?
At sabi niya, kasi, alam mo yung klase ng puro na yan. Kasi naglalakad ka, bakit? Hindi na susunog, no? So, kailangan lumapit siya. At sabi ng Lord, Moses, ang inyong tinatapakan ay banal na lupa, kaya kailangan tanggalin mo ang sandalyas mo. You are approaching God's presence. Hindi ka pa nakakapunta sa presence ng Panginoon. You have to bow down, lay down everything, at tanggalin mo ang lahat ng mga bagay na laman ng puso mo because you cannot see the presence of the Lord. Not unless kahit nakatikim na meron ka sa iyong puso. Never the Lord will be causing to occur in front of you. Okay. Letter D. To give us warning of our unrepentant sin. Sabi po sa Revelation 2:5-6, ito nga po, minsan meron tayong mga nagagawang pagkakamali, ano? But Revelation 2:5-6 ay sinasabi sa atin na alalahanin mo ang dahil mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa pinalalagyan ang aking ginawa. That's a warning, no? To give us warning of our unrepentant sins. Next ko lang magyano sa inyo, as Christian, nilinis na tayo ng tagapin si Jesus. Amen? We are clean. But sabi nga, we are here in this world. Yumaya ka pa tayo paminsan sa mga bagay na hindi karapat-dapat sa atin. Nakakagawa pa tayo ng pagkakasala because we are here. So, hindi po naman, hindi mo sasabing, is normal or ang sabi lang niya is, yes, I understand that you're still sinning. But pagkatapos niyong makagawa, there is the Holy Spirit that will convict you. Anak, hindi maganda yung ginawa ko. Yung conscience mo ay doon pumapasok ang Holy Spirit. Repent. But you don't want to repent. So, ang ano po is, sige na Lord, kasi ano lang siguro mga 1 month na lang, 2 months na lang, may hilo pa tayong mga ganun, no? Diba? Amen? You agree with me, no? So, tandaan nyo, ang sabi niya, kapag hindi ka nagsisi, you have just to repent and bow down and kneel down and Lord, I'm so sorry, I have done all of these things. I cannot sleep, I cannot have peace of mind. Please forgive me. Just say, I'm sorry. Ipahayag mo ang iyong mga magkakasala and I will not do that anymore. But be sure na ang isang pagkakasala, pag hiningi mo na ng repentance, you don't have to do that again. Amen? Hallelujah. So, tandaan po natin, ito yung warning. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at taalisin ko sa pinalalagyan mo ang iyong ilawan. There is a lamp that guides every one of us para makita. Kaya lang, yung ilawan na yun, parang hindi nyo nakikita because of your business, because of everything that you're doing, which is, I don't know. But, paminsan naman sa isang araw na ito ng Sundays, come with energetic na katawan and praise the Lord with all of your might, no? Kasi yun lamang ang kahit sa Lord, kahit na because I have some work and do this and do that. Pero alam mo sa isang araw lang mo talagang ma-appreciate ng Lord ang ginagawa mo because you're just working, not sin. Amen? Because you're just busy. The Lord will appreciate the one-day service that you come here and give the best of you. Amen? Hallelujah. So, kailangan po lang natin ang mag-repent. Don't forget, unrepentant sin ay merong consequence. Okay? And lastly, true best of the best offering. Ito na yung sinasabi ko. Paano natin mai-invite ang Panginoon?
Your best of the best offering. Isa pa pala yun sa mga ano. Best offering. Why, Lord? The Lord does not need money. Tulad kay Abel, ang pinipili ni Abel, di ba? Yung kay Abel is, kung naalala nyo doon sa Genesis 7, kung di ako nagkakamali, kung dito po ito is, nag-offer siya with faith, at saka talagang malinis ang puso, at yun ay tinanggap ng Panginoon. When you put your offering in this basket, be sure that your heart is clean. With joy, you have offered something na hindi mo sariling desisyon, but sariling. Bisan kayo, Saturday, try to do this. Alam niyo, pumunta kayo dito, then, kung magagawa niyo lang, Lord, I gotta give this one. Pag-pray ko na yung ano niyo. And I believe this is the best that I can do. No? And I put all my heart na binibigay ko ng buong puso ito sa'yo. Saturday pa lang. Alam ko na pag nalaglag yan sa basket na yan, tutubo yan. Kasi sabi ko sa inyo, where there is a seed, ang pagbibigay ay isang tulad na isang punong kahoy. Hindi po ito magbigay ka lang na ngayon, and then the other stories mo kami naman. It must be continuously. It must be with all of your heart. Hindi ako maniniwala. Ako po walang trabaho, ang asawa ko wala na rin trabaho. When I give tithes, I really give the best. Iniipit ko yung mga bagay na hindi ko bibiliin basta makapagbigay ako ng tithes ko. Within 15 years sa Lord, talagang napakabait ng Lord. I give all the best that I can. Tumatanggap ako ng katsimang sa asawa ko. Ibinibigay ko kay Lord ang isang rupad. And then I give more. Why? Until now, I can give. Because I do it constantly, continuously, with all my heart. And you will see, hindi ko po, sinachallenge ko po kayo sa mga bagay na yan. This church needs your support. No? Hindi ko ipinapangako sa inyo, pero naranasan ko ang mga bagay na yun. I never run money. Yes, gusto kong i-testify sa inyo yan. And sa aking pagbabible study, no, hindi po ako nangihingi ng anything. But sometimes I receive because the Lord maybe insists that. No? Sabi nga, mag-Bible kayo, mag-aral kayo, at mag-Bible kayo. Ang nagpapakain ng tuba ay pinapakain ng Diyos. Amen. You receive something because you are doing something to the Lord. Sabi po dito sa Noah, si Noe ay sa Genesis 8:20-21 po yan. Si Noe ay nagtayo ng dambana. This is after sa dilubyo, no? Para kay Yahweh. Kumuha siya ng bawat isa at ibong malinis at sinunog bilang handog. This is the kind of giving ni Noe. Noah sa English. Nang masamyo, sabi niya dito, this is the word that I like. Nang masamyo ni Yahweh ang halimuyak nito. There is something aroma in what you are giving and supporting and doing to the Lord. Nasasabi mo pala ng Panginoon yun. Naaano niya yun? Naamoy niya. Sabi niya, nang masamyo ni Yahweh ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan.
Mula sa kanyang kabataan, hindi ko na lilikulin muli ang anumang may buwan. This is the promise that God gives Noah nang sundin niya yung ipinagagawa sa kanya na barko. Amen? And that was really the foolish things na ginawa niya because nung mga panahon na yun ay walang ulan. So everybody is laughing kasi paano mo hahakutin yung ano na yan? No? Paano mo hahakutin ang barko na yan doon sa dagat, samantalang nasa bundok? Sa laki ng barkong yan. At may mga lamang, mga hayop, elepante, lahat ng ano. Do you think you're crazy? Sabi nga ng mga tao. But I want to tell you something na kahapon nag-discuss kami is, ang earth is 3/4 ang tubig kesa land, no? Pag sinabing 3/4, 1/4 lang pagkaklan. So at that time, sabi nga, siguro pinabuksan ng Lord ang lahat ng buhusan ng tubig at imagine, 3/4, pinalabas niya yon. So, kaya nalulod ang lahat. No? So, that is the thing that the Lord can do. No? Do you believe something na may mangyayari sa buhay niyo pag nag-ano kayo sa presence ng Panginoon? Just believe. Kasi doon lang naman tayo tutungo yung paniniwala When you want to do something, you have to put faith, no? I can do this. Ako madalas, wag na kayo mag-aalinlangan. I can do this, Lord. No? I can do this. Ibahala mo na sa Panginoon. Kung ano ang niya, basta ako, I can do this. Because you're with me. No? Diba? Yung mga imposibleng bagay ay para sa Lord. Yung posibleng bagay ay sa magagawa niyo, gawain niyo. Amen? Okay. Pumunta po tayo sa pangalawang pag-aaral natin yung what will happen when God first? Ano ang mangyayari pag nandiyan sa inyo ang Panginoon? Okay. Letter A, the appearance of God brings salvation. Isa po ito sa sinasabi natin na pag nasa atin ng Diyos, natignan natin ang Panginoon, yung salvation na yun ay mapapangalagaan ng Diyos. That is one thing na minsan, kasi pag hindi money, pag hindi dress or something, para pag sa atin ay, may kayo to. Pag hindi, pag words at lang, parang gano'n lang tayo, parang walang dating. Kaya nga ito, hindi ba nakita niyo yung kwento ni Zacchaeus? Nang siya ay maka-receive ng words from Jesus. Hindi nakabasa sa 3 sa doon. Not unless the presence is with you, hindi niyo malalaman ang transformation. Only God can transform you. Only God can support you. Only God can give you something. Kaya tututungo tayo dito sa kayo. Hindi ko na papasahin itong Ang sabi dito sa 99 ng Lucas, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanan ito. Lipirin ni Abraham ang tao. So everybody ay kailangan galing tayo kay Abraham. At kailangan po na ang mga bagay na ginagawa natin ay hindi po ganun-ganun lang na tayo ay nag-iipon-ipon dito, nag-enjoy. Yes, it is. But be serious that God, that is there. Tayo na sa pag-aan natin pag-i-enjoy. Kasi mag-feel ko yan Sa inyo rin yan, manggagaling kasi galing sa Kanya. Ang desire, ang love, and everything is coming from the Lord. Tinitingnan lang yung puso mo kung gusto mo. Sa Kanya, ilalagay sa iyo. No? Pag hindi mo tinanggap, it's okay, kaya lang. Ano ang mangyayari? No? Alam niyo na po yung mangyayari. It's just your own strength, your own wisdom. Di po, ang decision natin ay nasa atin, hawak natin. Sometimes, yung pagiging natin, yung matalino,
hinders, do you believe in me? Sometimes yung pagiging matalino natin because matalino tayo, we cannot just keep ourselves and maniwala doon sa salita ng Panginoon. Amen? At pag ginamit naman ng Panginoon, nakaganyan, nakagano ng ilog. Ha? Ang gusto kong iano sa inyo, habang ginagamit kayo ng Panginoon at nagpapagamit kayo, be sure na you humble yourself. The more na you humble yourself, the more the Lord will raise you up. So, hindi po tayo naglalaro dito at hindi po tayo pumupunta dito for finding. But one thing pala, we are asking God to be here with us. Para paglabas natin dyan, punong-puno tayo ng lahat because of the presence of the Lord. Okay, letter B. The appearance of God brings freedom. Ito po yung mga bagay na akala natin, okay lang po, freedom, ganun pala. Sabi nga is 2 Corinthians 3:17, kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. This is just for person na hindi makatanggap ng kalayaan or something, my bitterness, my hilahit. But for person na hindi nasipil yung ganon, okay ba sa inyo yun? No? So everyone ay sinusukat ng Lord sa pananampalataya nyo ay nakikita ng Panginoon. At kailangan nyo maging handa sa lahat ng bagay because one day, I'm sure, every day may pagsubok. Every day may battle. At ang sino mang magtatagumpay ay siya lang ang makakaakyat doon sa kaharian. Okay? Okay, tungo po tayo sa letter C po tayo. The appearance of God brings wisdom and understanding. Ito po yung kanina na nasa pag-third verse na sabi nga, ang hiningi ni Solomon ano yung hiningi ni Solomon kanina? Wisdom lang. Hindi niya hiningi na, uy, gusto ko ng gusto ko ng ganito at gusto ko ng ganyan. Diba sa atin, sa nature natin, pag tinanong ka ng Lord, ano gusto mo? Ano gusto mo, Sister Grace? Salvation. Very good. Kung ano yung ano gusto mo? Melody. Pag sabi ng Lord, ano gusto mo? Hindi kayo makasagot ngayon na nag-iisip kayo kung ano ang sasabihin. Yung aking pinakamaganda na ano sasabihin. So, really one day, sabi ng Panginoon, I shall not ask you. Anak, you will. Pag nakita ng Panginoon, kasi alam na niya ang bibigay, kaya lang gusto niya yung gusto mo kasi minsan yung gusto natin, ayaw ng Diyos. Anak, hindi mabuti yan sa'yo. Amen? Gusto mo yung Lord eh. Parang pinaglalakad pa natin minsan yung hindi gusto ko yun eh. Minsan nga meron tayo magsusulat tayo nito na gusto ko ito, Lord, at saka ganyan, ako'y pupunta sa ganito at ganyan. Okay. And then, I will go to the Lord and say, please, ito po ang gusto ko. Sign it now, Lord. Ganun tayo eh. Okay? Balik sa limit mo yun. Bago kayo pumunta ng may papel, sasabihin mo na, Lord, give me your ways. Give me your tools. Give me something na what will I do today? Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? You ask, wisdom. No? Wisdom. Kasi nga sa Solomon, nagano ng wisdom eh. Sabi ng Lord, dahil hindi ka humingi ng kayamanan, at hindi ka humingi ng, meron sa conclusion natin. Let's say, conclusion. Gusto ko lang, ito eh. Tingnan mo ito, ha? Napakabigay
humingi niyo sa akin amang si David. At ngayon, ginawa niyo ako hari, akala niyo niya. 9, sabi niya, natupad sa akin ang pangako ninyo sa kanya. Ginawa ninyo akong hari, haring isang langit yung dami ng albong sa lupa. Kaya ngayon ang hiling ko, ibigyan po ninyo ako ng katalinuhan at kaalaman upang mapamahalaan ko ang marapat ang bayan ito. Kung hindi ninyo ako bibigyan ng kakayahan, paano ko pamamahalaan ang malaking bayan ito? It's a very nice, at ang sabi ni Yahweh, mabuti ang hinihiling mo, sagot ng Diyos sa mo. Hindi ka naghahangad ng kayamanan. Oo, ng karangalan. Hindi mo hinihiling ang kamatayan ng iyong mga kaaway. Sometimes, gano'n na gano'n natin, ano? Ako galit ako dyan, Lord. Kasi isang bayan, gano'n. Ano yung nga yan? Diba? Meron tayong mga ako gano'n, ano? Sa halip, ang hiningi mo'y katalinuhan at kaalaman sa pamamalakad sa bayan ito na niloong kung paghalian mo. Verse 12, ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihingi mo at hindi lamang yan. Amen? Bibigyan mo kita ng kayamanan at karangalan na kailan may kinakanta ng mga hari na una sa iyo at ikakanta ng mga susunod pa. Chosen lang pala sa Solomon with wisdom and riches. Kaya ano nangyari? Dahil tao lang, sa bandang muli, sa dami ng kayamanan, nagpasa sa mga babae. Kaya yung mga babae na talaga. Kaya nagkakasala. Biglang kaya ko inaano sa inyo, pag binigyan kayo ng Lord, alam nyo, may biyaya ang Lord. You are amazed with the biyaya. What happened? You forget the Lord that gives you everything. Ay, naku, masaya ako ngayon dahil ako ay nanalo ng ganito. Ako ay maraming pera. Saan ako pupunta? Shopping doon, shopping dito. At na hindi na naalala. At sa bandang huli, biglang iba si Pastor. Ako pala ay wala ng pera. Yan po. Mayroon talagang mga nangyayari niyan at imagine, bigyan ka ng bahay at lote at lahat ng ano. Na everything is nasa ina, tulad kay mo. Everything nasa sa kanya ng lahat. At nung mawala yun ang talagang tunay na anak. Dahil hindi siya nag-depart kayo. Kayo kaya, pag kayo ay nag-isiyo, ano kaya ang magiging reaction mo? Dalawa lang po yun eh. Magpapatuloy kang humingi o susumpayin mo ang Diyos. Dalawa lang yun eh. Yun lang pong bagay na yun. Okay, balik po tayo ha. Hindi pa tayo tapos. Ito is yung how to be ready for God's appearance. Ito naman yung ready ba tayo? Talaga. Gagapin sa atin ng Lord. Kailangan palang i-ready natin ito. One is, again, repent and turn your sins. Purification, cleansing, hindi ko na po makakahapain ng ano dahil sa ano yan. Matthew 4:17, sabi doon is, magmula noon ay nangaral na si Jesus, at sabi niya, pagsisihan ninyo at talindan ang inyong mga kasalanan. Sila si 20. At itong letter B, it's time to act. 9:4, dapat natin gawin ang mga pinagagawa ng nagsugo sa akin, si po yun, samantalang araw pa. Dumating ang gabi at wala nang makakagawa. This is the thing that I want you to move today. It's time to act. No? It's time to move. Pero hindi ko sinasabi sa iyo, madalas ko sabihin sa inyo, when you move, huwag muna kayong makbang ng isang malaking hakbang. Because you might be hold up. So you have just to act one step na kaya ninyo, and then another step, and then another step. Sabi na si Japanese, yung kung kayo ba, malalagyan niyo ng
kaayusan ang mga bagay. And we are talking about this church. No? I'm not talking about you. I'm talking about this church. What can you do something in this church? Amen. So, hindi ka na mag-Bible study. Okay. Sino ang ready mag-Bible study? Magtuturo, ano? Okay. I want tayo mga leaders is, kung hindi may Bible, lahat ng leaders kailangan may pag-aaral. At yung mga walang ginagawa at walang pag-aaral, kailangan humingi ng pag-aaral. Aabutin ko kayo sa abot ng aking makakaya. Kaya lang, kailangan ano yung schedule nyo. Kasi pag sinabi nyo ganyan, ako ay may schedule na. Ang schedule ko lang pala sa bahay is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Kung po ako. Pero kung gusto nyo, you can have somebody to teach you, and I'll gonna try na maabot kayo yung pagkakailangan nyo. Kahit na after church, or kung ano po ang talagang ano nyo, we can do something. Okay? So, legacy po is by living a clean and holy life. No? Nandito na kasi yung presence. So, kailangan natin gawin yung mga bagay na panatilihin, panatilihin. Kasi, sabi niya, kung ready ka na, kailangan baby yung inspiration mo. Kung nasa iyo na ang appearance ng Panginoon, kailangan everything is to be purified, you act, and then living a clean and holy life. Sabi ko sa Hebrew 12:14, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi niyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. No? Magpakabanal because living holy is one thing na inaano ng Panginoon. Dahil God is holy. Amen? Amen. Kung God is holy, tayo hindi holy, ano mangyari? Hindi tayo makakarating doon sa ano. Kasi kailangan maging huli ka muna dito. Huhulihin kita, sabi ni Lord. Huhulihin kita para maging huli ka. So, para maisama kita doon sa kanalian, no? At yun nga po na sinasamba, sundo ang inyong kapwa, says here na madalas kong sabihin sa inyo, you can worship the Lord. You can do something for the Lord. But, saan niyo po i-apply yung dito? The Lord, you can say that. Apply it to the other person that you think needs something, no? Kasi, ang sabi ng Panginoon, ay, may pumunta daw ng kaluluwa na sa taas. At sabi ng Panginoon, thank you for giving me food. Nung ako'y nagugutom. Thank you for giving me clothes. Nung ako ay wala nang may suot. Sabi ng kaluluwa, sabi niya, kailan muna gawain sa iyo? Ginawa mo yun sa iyong kapatid na yun. So, kailangan po natin magdamayan, magmahalan, and everything. Ito po ay isa namin. Yes. Doon nyo ibibigay yung inyong mga bagay na gustong i-share. Kahit na po, isang biscuit, isang ano, yes, that's sharing, love, no? Saying, hello sis, kamusta ka naman? Kaya pag nagbabatian tayo, sis, kailangan gawin the heart, no? It's something about the heart that God can go to appear in you. It's something coming from the God. This heart that gives you to do that. Kasi kung sarili niyo, hindi niyo kaya gawin yan. No? Yung sarili niyo po sa, baka sabihin niyo, candy, ay, hindi ko lang ito bukas. Amen? Yes! I have two candies. And, binuksan mo na yung isa. Alam mo, may isa ka pa. May katabi ka. Kasi, isa ko baka yung sa kanila ko, hindi pa ako bigyan. Ayaw ko naman nabigyan.
Nangyayari? Amen! I'm just talking the reality. Minsan, ganyan tayo. Amen? So, bukas makakain ko pa kasi. It's just a candy. See? It's just a candy. Lumalabas na ngayon yung mga ano, no? Yung mga nagagawa natin, but sometimes itong mga kumakain ito, hindi ito lumalabas sa atin. Amen? O, natatawa kayo. But it's true, no? So, let's try na i-fit natin yung sarili natin, no? Sa bawat isa. I-fit natin yung sarili nyo na hindi maalok. Huwag kayong uupo lang doon. Pagkatapos ng chat, it's time for you to chat. No? Chatting. Kung meron mga yung konting pera, aniyahan mo yung talagang best friend mo. Let's share $1. $1 for you, $1 for me, with coffee. Yes. Oh. Isa lang, di ba? Oh, isa ba? Hindi ko mapamahagi. Ang gagawin ko, nilapot ko na ako. Yan lang po yung, hindi, it's just, really, kasi candy lang kasi yan eh. Nagsimula po ako sa candy lang. Eh, ano kaya akong saying yan? Okay? Ano kaya akong saying yan? Juyen. Juyen. No? Nagsimula lang ako sa candy kasi ako bilis yun. Pero minsan, tingnan mo sa kumakain na yun, hindi nyo pa rin nakupalit yun. Diba? Okay? So, ang mahalaga, ready ba kayo na pag naandyan na ang Lord sa inyo? You are ready for the presence of the Lord. Okay, let's stand up. Hallelujah. Maraming salamat po. We give you praise the Lord. Lord, alam ko na ang bawat isa, hallelujah, ay may kanya-kanya tingin. And our thoughts is not your thoughts, O Lord. Abutin mo sila ayon sa iyong kalooban. Abutin mo sila ayon sa kanilang pangangailangan. Lord, abutin mo sila dahil ikaw ang Diyos lamang na nakakaunawa sa bawat aming puso at kaluluwa at lahat-lahat, Panginoon. Doon po sa mga nangangailangan ng trabaho, I know, Panginoon, na hindi kayo na nagpupunan, Lord. Ang biyaya mo ay sapat sa bawat isa, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ang mga anak mo rito, O Lord, ay maging modelo, Panginoon, sa lahat ng bagay. Upang makita sa buhay namin, Panginoon, mula sa maliit na bagay hanggang sa malaking bagay, Panginoon, ang kapangyarihan mo na nais niyang ibahagi sa bawat isa. O Lord, I know, for 50 years, I have served you. I know I'm not just doing us like that, Panginoon. Pareho kami nagkakasala. Pareho kami nagsalamit. May mga hilahil, may mga problema. Because we are just human, O Lord. Totoo nga po na ang weakness na ito ng katawan nito, O Lord, ay ikaw lamang ang makakapagbigay ng kalakasan. Lord, namin yung sa akin. Sa teknik na ito, O Lord. At alam ko, O Lord, na ikaw lamang magbigay sa amin. Holy Spirit. Now that your presence is here, Father, I know. Embrace each one, O Lord. Maramdaman nila, Panginoon, ang yakap mo, ang kamay mo, ang tapik mo, Panginoon. I need you. We need you, O Lord. Niliwag na ako, O Lord. Nasa mga oras na ito, ay pumasok na sa aming puso, sa kaluluwa, ang desire. Upang ikaw ay makita, Panginoon, upang ikaw ay makasama, Panginoon.